Okay, makulimlim po ang panahon at makulimlim man, maliwanag naman ang mga buhay natin dahil kay Christ Jesus na nagmamahal sa atin. So, ako po ay nabless dahil hindi po nakabase sa pakiramdam natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Isa po yan sa nakikita ko po ngayon. Dahil sa bawat araw na gumigising po tayo, paiba-iba po talaga ang moods natin. And I believe lahat ng tao may moods, di ba? Hindi naman pwedeng wala kang mood eh. May moods tayo. Pero, the Holy Spirit knows what's going to be yung mga things na makapagpapasaya sa atin. At napatunayan ko po na ginagawa po yan ng banal na Espiritu sa akin. At pero ultimately nilalagay ng Panginoong Hesus sa puso ko na ang tanging makapagpapasaya lang po sa akin, talagang may fulfillment, ay si Lord Jesus. Siya mismo, ang Lord Jesus mismo. Parang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, hinahanap mo ang kaligayahan mo sa ganito, sa ganyan. Well, ako lang ang makapag-satisfy sa inyo. Yung presensya niya, lagi naman nasa atin ang presensya ng Lord. We just have to be aware that He lives in us. Di ba? Yun. At yan bagay niya kung alam po natin, panalong-panalo po tayo. So, sa buhay po ng tao, dito po sa mundo ito, kailangan siyang makakilala sa Panginoon. Kasi maski ma-achieve mo man ang lahat sa mundo, maging ikaw man ang pinakamayaman, maimpluwensya, pinakatanyag na tao, marami kang followers, sikat ka pa. Yan ang hinahanap ng mga tao, especially mga kabataan. Ibang-iba na po yung generation ngayon dahil nga po sa influence itong social media na ito. Parang gusto lahat sumikat. At lahat gusto sila lahat ang pinag-uusapan. Kumbaga, matakaw sila sa atensyon. Gusto sila. Iba po. And I'm very glad, iba yung generation namin noon. As millennials, iba yung generation namin. Mas kalmado, mas masaya. Diba? Mas buo ang pakikisama sa mga tao dahil yung mga bagay na nilaro namin ay mga bagay na talagang involve ang physical activity. Hindi puro cellphone lang ang hawak. I'm so happy, I'm so blessed regarding that. And yeah, at nandiyan po yung taguan po, laruan namin dati. Lalaro kami ng ketchingan, mga ganyan. Yan, naranasan po namin yan bilang mga pinanganak ng 1980s. Alam po namin lahat yan. But so sad, syempre nagbabago po ang panahon. At ang panahon po ay wala tayong laban. It's something na talagang pero ang maganda naman, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Don't let your moods attack you. Kasi ang moods, alam niyo, napansin ko po talaga last week, na-realize ko, talagang nakabase tayo sa moods. And I believe lahat ng tao may moods. Hindi pwedeng wala. Halimbawa, ito tapatan lang po tayo. Ilan lang po yung taong nakita kong nakausap mo tapos maganda yung usapan niyo, maya-maya pagbalik mo, iba na. Kuku! Iba na dahil affected sila kung ano yung present na kanilang pinagdaraanan sa life. Ano ba yun? Abay malay ko. Pero last week po naka-encounter kami. Pero okay lang din naman po. Napasigaw pa nga siya dun sa isang kasama niya. Pero but that nakausap namin ayos. Yung mga tipong ganyan po. Well, ganyan pong talaga. Dahil kung hindi si Christ ang iniisip mo palagi, malamang sa ibang bagay nakalagay ang utak mo. Pero ka mga yes, at kung wala si Christ sa isip mo, hindi mo siya iniisip, hindi mo siya naaalala, papasok doon yung takot eh. Oo. Kasi makakalimutan mo yung presensya ng Panginoon na nasa iyo na nung maborn again ka. I'm talking to born again believers here. I'm not talking to unbelievers po, no? Kung believer ka na ng Lord,
tinanggap mo na siya sa buhay mo, naniwala ka sa tinapos niyang gawa sa cross, ikaw na ay mananagumpay. Naging mananagumpay ka, hindi dahil sa mabubuting gawa mo, dahil sa ginawa niya sa cross. Yes. Pero, kung sa mind mo parang hindi mo siya naiisip, nawawaglit siya sa isip mo, doon pumapasok yung takot, doon bumabanat si Satanas, doon siya gumagawa ng paraan para nakawin ng joy mo. Although hindi man nanakaw ang joy mo, siguro happiness lang. Ang joy kasi, I believe it's a built-in package along with salvation. Nandiyan na yung joy, the joy of the Lord. Nang sabihin po ni David, restore my joy. Ibig sabihin lang nun, pasayahin mo lang ako ulit. Ganun lang kasimple yun. Hindi nawala yung joy niya kasi nandun lagi tayong in everything, no? We can rejoice. Dahil alam natin, hindi tayo pagbabayaan ng Panginoon. At sa bawat bagay at sa bawat pagkakataon din, hinahanap natin yung wisdom to respond sa hamon ba ng buhay? Ako, ayaw ko yung ganun salita Hamon ng buhay. Parang napakasama naman ng buhay. Maganda po ang buhay. Mali lang ang way of thinking natin. Dahil ang mundo talagang maari sila hamon. It's a journey, kanila hamon ng buhay. For me, ang life, maganda. Kasi pag Kristyano ka na, the very life that we possess is the life of Jesus Himself within us, built-in within us. Yan ang kaibahan natin sa mga hindi believers. Tingnan nyo, lahat ng tao pinanganak. May mga taong pinanganak na mayaman, na sobrang yaman ng pamilyang pinanggalingan nila. Doon sila pinanganak sa mayamang pamilya, kaya mayaman din sila. Lumalaki silang mayaman. Pero ang masaklap lang po nito, alam nyo, darating ang kamatayan anytime. Hindi ko pwedeng sabihin na darating ang kamatayan pagtanda nila. Ang kamatayan po dumarating sa oras na hindi mo ito inaasahan. Kumakatok sa pinto na hindi mo inaasahan. Ito ang tipo ng kumakatok na hindi mo na kailangan pagbuksan. Talagang machuchuwi ka. At pag nangyari yun, wala si Jesus sa buhay mo, mapapahama ka sa impyerno. At yun ang pinakamasaklap na pwedeng maging dagok sa isang tao. May ibang tao nagpapakamatay pa. Alam nyo, nakakalungkot yung mga balita na maraming nag-suicide dahil nabubuli. Maraming nag-suicide dahil mga personal matters. Hindi nila alam. Parang sabi ko, Lord, parang hindi sila takot sa iyo itong mga tao mo nagpapakamatay. Hindi nila alam, impyernong pupuntahan nila. By doing that, they will go to hell, straight to hell. OMG. Hindi sila takot. Iba na dahil, nabalitaan nyo sa Amerika, pinatay muna niya yung buong pamilya niya, tapos nagpakamatay din siya. Dahil wala na silang pera. Dahil sa pera, nagpakamatay. Mas takot sila sa pera kaysa sa Diyos. That's a major catastrophe. Kay Jesus laging may pag-asa. Palagay po ninyo, pag yung taong yun ay nakakilala sa Lord, kilala niya ang Panginoong Jesucristo, palagay nyo ba gagawin niya ang mga bagay na yun? Alam nyo, I don't think so. Hindi niya gagawin yun dahil ang Lord laging nasa atin. Laging may gagawin niya sa buhay mo. O ngayon, parang may nangyari niya. Pangit ang pero alam nyo, may gagawin ng Panginoong Jesus. Just have to trust Him. Fully trust Him. Pagkatiwalaan mo siya. Total surrender. Total surrender talaga, I believe in that. Ibig sabihin, hindi ko kaya, Lord. Lord Jesus, take over. I have a situation, Lord, take over. I can't, but you can. Okay? So, yun lang po ang topic natin ngayon. Wala naman po tayong Bible verse ngayon. Basta kwentuhan lang po tayo. Dito po sa channel kasi natin, Reality of Life. Usap tayo, kwentuhan tayo. Pero si Jesus lagi ang bida rito. Okay? Walang ibang bida kundi si Jesus Christ. Dahil siya po lamang ang nagmahal sa atin ng totoo. At pwedeng magmahal sa atin ng totoo. Iiwan ka ng mga magulang mo, iiwan ka ng mga mahal mo sa buhay, iiwan ka ng mga asawa mo, pero ang Diyos, si Lord Jesus, hindi ka iiwan magpakailanman. Siya ay hindi nagbabago. The same yesterday, today, and forever. So sa ating pong lahat, saluhin natin, i-ready natin mga kamay,
na saluhin ng mas marami pang blessings ni Jesus.